Ang inyo pong narinig ng choir ay collaboration po ito na ating pong mga praise and worship team at saka po ng ating mga media. At higit sa lahat, ito ay under the music ng ating pong maestro, Maestro Mac Florendo. At higit sa lahat, sa pong Pasko, sa Ramon po, patuloy po ng ating pong church admin at ating pong choir director, walang iba kung hindi si Lou Royce Alay. Parang hindi kayo masaya. Walang palakpak. Ayan.
saka po meron pong mga choir, hindi naman competition, pwede na po natin isabak, di ba? Pwede natin isabak. Hindi ako sorry, hindi nakakayang. Pwede yun. Maraming salamat po sa Panginoon. Sa pagkakataon nito, papil ko po ngayon pong hapon ay hindi lang po ipakilala ang ating pong sticker, o hindi, yung pong nakanood po natin na presentations. Yung pong whole month celebration po ng Mono AG ay meron po mga presentation po na ginawa. So meron po presentation po mga nanay, mga tatay, at saka po yung ating mga young people, at saka po yung ating mga kabataan. So dahil nakita po namin yung kanilang effort, ay nais po namin na bigyan po ng pagkilala, bigyan po ng honor o pagkilala yung po mga talaga pong pinakamahusay po ng presentations. History. Bahala na po si Pastora Rose kung paano po niyo ito, ano na po yung kanilang gagawin para sa bata. Amen. Nasaan po yung mga bata? Si Abby at saka po si Irene. Asan? Yung tumatawag ba? Asan? Wait lang. Para may picture. Kahit silang dalawa lamang po, but they represent yung pong buong Children's Ministry. Sila lamang po yung ating dalawa. Para sila po yung tumanda ng kanila po yung reward. At atin ang ibigay. Hawakan yung dalawa. Hawakan mo yung dalawa. Yan. Smile. Amen. Malapit na po tayo natapos. Na si Shekinah Hart at saka po si Elijah. Wala po, ngayon yung po kanyang anak na si EJ, ang pangalan niya po si Eliezer Jethro Quinton. Of course, kaya po natin sa inimbitahan dahil kasama po natin siya sa OXB Commission ng Philippine Girl Council of the Assemblies of God. Hindi lang po siya kasama sa ating pong OXB Commission ng Girl Council kung hindi siya isang practitioner. Hindi lamang po ng self-church kung hindi ng OXB na mga churches. Kaya isa pong kagalakan para sa akin, napakilala po sa atin ang isang kaibigan, isang magagawa at kaibigan po ng Abono Assembly of God. Ating po welcome sa Pastor Reverend Alvin Quinton. Quinton! Thank you po, Pastor Rick. Magandang hapon po sa inyo lahat. Pakitingnan mo nga katabi niyo kung nandyan pa. Pakisabi po sa kanya, huwag mo muna akong istorbohin. Sabihin ko sa kanya, makinig kang mabuti. Parang nonchalant ang katao dito. Ulitin natin, pakisabi sa katabi mo, huwag ka munang maingay. Alam niyo, habang nagkakaedad ang tao, bumabagal. Tama yung naalala ko si Pastor Ramila. Nagkita kami sa akin. Kung matanda na ako, ang katotohanan po niyan, wala na akong buhok. Sabi ng anak ko kanina, sabi ko sa kanya, "Nak, ganyan din ang buhok ng bata." We don't know.
darating ang Panginoon. Kasi ito, tingnan niya, ilan na kayo dito makakuloday niya na lahat. Paano kaya pag punong-punong na kayo? Eh, hindi po nagkakalayo yung church natin. Nakalaki. Siguro malaki lang ng konti sa akin na pastor. We pray. Not only we pray hard, but we need to do things for the Lord. Tandaan natin, sabi ng Bible, the best that a Christian, the weakest Christian, sasabihin ko the weakest Christian, siguro, batang Kristiyano. The best thing that he can do is to eat and drink. Tama ba? Kaya ba gawin ng bata yung uminom at kumain? Kaya ba? Parang ayaw mo. Sumagot ko kayo, parang nawa nyo na. Kaya ba gawin yun ng bata? Yung eating and drinking? Hello? Kaya! Pero ano sabi ni Pablo? Whether you eat or drink, do it for the glory of God. Could you imagine eating and drinking lang? You have to do it for the glory of God. How much more bringing more soul to the kingdom of God? Yan ang pinaka dapat gawin ng isang mga mananampalataya. Bakit tayo niligtas ng Diyos? Anong dahilan? Anong dahilan bakit tayo niligtas ng Diyos? Para tumulong sa iba na sila rin ay maligtas. Tama? Yung dahilan. Niligtas ka ba ng Diyos dahil matalino ka? Niligtas ka ba ng Diyos dahil guwapo ka? Dahil matalino ka? Dahil maganda ka? Dahil magaling ka? Dahil mahusay ka? Dahil cum laude ka? No. Niligtas ka ng Diyos. Hindi dahil sa anumang mga bagay na mayroon tayo. Niligtas tayo ng Diyos dahil mahal niya tayo. At dahil mahal ka ng Diyos, ikaw na narito, yung mga tao na nasa labas na hindi pa nakakakilala sa Panginoon, kailangan mahalin din natin sila. That's why we are obliged to enforce God's mandate to our lives. Itong dahilan. Alam niyo, sabi ko, nung natanggap po namin itong team na to, Lord, hindi mo lang ito sinabi sa aming General Superintendent. You give this not only to the assemblies of God, but you give this to all or every Christians who loves you so much. Question is, do you love Jesus? Do you love Jesus? Parang mahina. Do you love Jesus? Hallelujah. That's why we are obliged. We need to enforce the mandate of Jesus. Mga kapatid, maaaring marami tayong rason. So, nahihiya ako. Sino po dito yung nahihiya? Kasi meron po akong solusyon dyan. Meron lang akong tanong. Bakit yung magnanakaw, hindi nahihiya magnakaw? Bakit yung makasalanan, hindi nahihiyang gumawa ng kasalanan? Bakit yung mga kontraktor hindi nahihiyang mangurakot? Hindi ba dapat yun ang nakakaya? Hello? Samantalang ang ibabahagi mo ay para sa ikaliligtas ng taong ito. Magkakaroon din siya ng buhay na wala tayo. Wala tayong dapat igahiya. Kaya nga sabi ni Pablo, hindi ko ipinahihiya ang mabuting balita sapagkat ito ang dahilan, ito ang kailangan para magkaroon ng buhay na walang hanggan ang sino man sumasampalataya. Kapatid, tandaan natin ito, we are the debtors. Tayo ay mayroong utang. At ang utang na yan dapat bayaran. At ang bayan ay ang mandate na ipinagagawa sa atin ng Panginoon. Pwede po ba sa oras na ito, ipikit lang natin ang ating mga mata, kausapin natin ang Panginoon na sarili na. Hallelujah. And as you close your eyes, I want you to talk to the Holy Spirit and tell Him about your
Tell him about your dilemma. Tell him about your situation. Ano yung burden mo? Everything na nakakahadlang, bakit hindi mo na ibabahagi yung mandate ng Lord. Hindi mo na isasakap para ng mandate ng Lord. But this is the time that we need to be true to the Lord. I want you to open up not only your mind but also your heart. And give it to Jesus. The Holy Spirit is here to challenge your faith. The Holy Spirit is here to give you the power and the anointing. Kapatid, totoo lang, wala talaga tayong pagagawa. Hindi natin kayang gawin anong mga bagay sa mundo ini. It's the Holy Spirit who pushed us to. The eternal life that we have, yun ang dapat na makita natin. Lalo-lalo na sa taong hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Maaaring yan ay mahal mo sa buhay. Maaaring yan ay kaibigan mo. Maaaring yan ay katrabaho mo. Maaaring yan ay kabang-anak mo. This is the time to pray for that person. And as you pray for that person, give it to the Lord. And ask Him, Lord, help me to share your love, to share your eternal life to that person. Hallelujah. Hallelujah. At ito ang challenge ko sa inyo ngayong hapon. Isipin niyo po, paglagay po kayo ng isang tao na hindi pa nakakakilala sa Panginoon, na kilalang-kilala mo, at ipapangako mo sa Panginoon, one of these days, you are going to tell to that person that God loves him or God loves her. Beginning today, you pray for that person. Hallelujah. At kung meron ka na naisip, ilagay ng Panginoon sa puso mo yung taong yan. Pwede po bang tumayo ka sa oras na ito? At sama-sama nating ipanalangin. Hallelujah. Hallelujah. Salamat po sa tumayo. Salamat po. Parami na ang matayo. I don't know, baka boss mo yan. Baka kapitbahay mo. Baka yung lagi mo binibilhan sa palengke o yung tindahan na binibilhan mo. Huwag kang matalian sa isang lugar. The best thing that we can do is to share the love of God. Yan po ang dahilan bakit po tayo niligtas ng Lord. Ang po ang dahilan bakit siya ay nag-sakripisyo. Salamat po. Hallelujah. Salamat po sa mga tumayo. Hallelujah. Itaas po natin ang ating kanang kamay sa Panginoon. Tanda ng pagtitiwala sa Kanya na ang taong inilagay ng Diyos sa ating puso ay dadalhin natin sa Panginoon. At isang araw, siya ay ating i-disciple. At isang araw, siya rin ay gagamitin ng Panginoon katulad mo. Hallelujah. Panginoon, nagtitiwala kami sa iyo. Hindi namin ito kayang mag-isa. Pero, kaya mo ito. Yung tao na inilagay mo sa puso namin, Panginoon, ay tinataas namin sa iyo sa oras na ito. Ngayon pa lamang po, Panginoon, ipinagkakatiwala namin siya sa iyo, Dakilang Diyos. Mangusap po kayo sa Kanya. Ihanda po ninyo ang Kanyang puso. Ihanda po ninyo ang Kanyang isip. Na sa oras na aking pong ibuka ang aking bibig at lagyan mo ng iyong makapangyarihang salita, siya po, Panginoon, ay makikinig. Magbibigay ng atensyon. Magbibigay ng panahon sa mahalagang bagay na dapat niyang desisyonan habang siya'y nabubuhay dito sa lupa. Panginoon,
open his mind, Lord God, hallelujah, to the gospel of eternity. Maraming salamat sa pagkakataon, Panginoon, na hamunin mo, Panginoon, ang iyong mga anak dito sa aking mga kapatid na nandito sa Mount Assembly, God. Bawat isa sa amin, sa iyo, O Panginoon, ipinagkakatiwala. Alisin mo, Panginoon, ang mga pag-aalinlangan. Kung mayroong sakit na kailangan pagalingin, Lord, tonight, matutunayan mo na ikaw pa rin ang Diyos mo ngayon at magpakailangan. Ikaw pa rin ang nagpapagaling. Ikaw pa rin ang nagpapatawad. Ikaw pa rin ang nagmamahal. Ikaw pa rin, Panginoon, ang gagawa ng buhay ng walang hanggan. Just use all these vessels, Lord. Salamat po sa iyo. Patuloy na ikaw ay may taas at pagwalhati. Purihin ang iyong dakilang pangalan. Panginoon, maraming salamat po sa katugunan sa bawat kaluluwa na ililigtas mo sa pamamagitan ng ating mga kapatid na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ito tayong pupo. Amen. Maraming salamat. Sa labing sinendan, sa lahat po ng mga misayo, lahat ng mga sinabi po ni Pastor Alvin. Ang dalangin po natin, ang Dalang Espiritu, ang patuloy po magpaalala po sa atin. Sa lahat po ng ating mga narinig, sa lahat po ng ating mga tinanggap ngayon pong hapon. Huwag natin kalimutan ng kapatid na tayo po lahat ay meron pong katungkulan. Sabi po ng awit, hindi ka lang, yung po'y laging inaawin po ng mga Katoliko. Walang sino man ang nabubuhay para sa kanyang sarili. Diba? Diba? Walang sino man po ang nabubuhay para sa kanyang sarili. Tayo po lahat ay tinawag ng Diyos para po maging blessing po sa ibang mga tao. At tayo po yung higit na meron pong pagkakataon. Tayo po yung higit na meron pong authority dahil kasama po natin ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang banal na Espiritu. Amen. So, tayo po'y magawakas na. Pero maraming salamat po. Nais po natin bigyan po ng recognition sa lahat po ng ating mga committee, sa lahat po ng mga tumulong upang maging posible po ang celebration na ito. Salamat po sa lahat po ng ating answers, sa lahat po ng ating media, sa lahat po ng ating mga praise team, sa ating pong music team, sa panguna po ng ating pong Maestro Mac, at ating pong choir, sa panguna po ng Royce. Maraming salamat po sa ating pong mga leaders, ang ating pong church admin, ang ating pong church secretary, ang ating pong church treasurer, ang ating pong church secretary, si Michael, ang ating pong admin po, si Royce, ang ating pong treasurer, walang iba po si Ate Pedro. Amen. At higit sa lahat, yung lahat po ng ating mga leaders. Kanina, hindi po nakapagsalita si Pastor Raymond. Si Pastor Raymond po, ang ating pong bagong pong house church pastors. Dito lang po sa meron pong Highway 2000. Amen. At maraming salamat po. Ayon po sa kanyang kwento kanina, ay meron na po pinakay na lugar. Yun po mismo na kanila pong pinagtitipunan na bahay. Yung kanila pong pinagtitipunan ng bahay ay meron po silang pwesto. Meron po silang pwesto dyan po sa Taytay Sanggit. Amen. So maraming salamat po sa Panginoon. At simula po nang silang pinagpasimula ng kanilang OXD, meron na po silang naipon. Meron na po silang naipon na konting halaga. Ibig sabihin, nagpasimula po sila, kumukuha na po sila ng offering. Offering lang daw po yun, offering lang. Yung sinabi po sa akin, medyo malaki po. Lalo na po siguro kung sila po nagtatides na. Amen. So maraming salamat po sa ating Panginoon. Kung pwede na kanina, humingi po siya ng paalam. Kung pwede na daw magkaroon sila ng Santa Cena. So bakit naman hindi? Di ba? So bakit naman hindi? So pwede na po sila mag-continue dito po sa kanilang OXD. Amen. So maraming salamat po sa ating Panginoon. Tayo po natin tumayo. Taunahan po tayo ni Pastor Dindo. Huwag ko pa lang makalimutan yung ating mga naghanda po, yung lahat po ng ating mga Marta. Lahat po ng ating mga women's, yung lahat po ating mga women's sa pamumuno po ni
Teacher Nali. At siyempre, sa muna po ni Teacher Kim, ni Teacher Nali. At higit sa lahat, si Ate Mirna, o Sister Mirna, sa kanya pong pangunguna para po sa ating pong mga kakainin. Salamat po sa lahat po ng mga nagpagal, kahit po sa lahat ng mga young people, sa lahat po ng mga katatayan na kayo tumulong, sa lahat po ng mga general cleaning, sa paglilinis, at sa lahat po ng mga pag-askaso, tumulong po sa lahat ng mga paghahanda. Maraming salamat po. At palagi tayo lahat ng ating panalangin. Mawakasan tayo sa panalangin ng Pastor Dito, kasama na rin po, kahit po yung panalangin po sa ating pong pagsasalusaluhan. Hallelujah. We thank you, Lord. We thank you, Lord. Hallelujah. Tayo pong lahat ay po at tayo po ay lumapit sa Panginoon. Sabihin po natin sa Panginoon ngayong hapon, Panginoon, narito po ako. I-send po ako. Send me, Lord. Turuan niyo po ako kung paano ko po sabihin yung nararapat sabihin na sinabi mo sa amin na mensahe ngayong hapon. Parito ka, Panginoon, upang hanapin kami. Nakita niyo na po kami, Panginoon. Ang amin na lang gawin ay yung responsibilidad namin bilang nahanap mo na. Salamat po sa iyong katapatan. Salamat po sa iyong habag. Salamat po sa iyong grasya mo, Panginoon. At napakalawak ng pag-ibig mo sa amin. Hindi lamang sa amin ang matinawag mo, ngunit sa lahat ng aming mga sambahayan. At ang mga bahay namin pupuntahan, nakakasigurado po kami, Panginoon, na ihahanda mo po sila. Prepare their lives, Lord God. Amin pong sasabihin ng kaligtasan. Amin pong sabihin na malapit na po kayong babalik. Amin pong sasabihin, Panginoon, katotohanan patungkol po sa iyong aklat ng Biblia. At ang salita mo ang siyang mamuna sa amin. Samahan mo kami, Banal na Espiritu Santo. Dahil hindi po namin magagawa to kung wala po kayo. Without you, Jesus, we can do nothing. Salamat po sa iglesia ito na patuloy na lumalago, na patuloy kang nagtatapat para sa mga nagtatapat sa iyo. Salamat po kahit po yung nagtatapat ng pagbibigay sa tithes and offering. Sa mga naglilingkod ng buong puso kahit wala pong bayan. Sa mga tao, Panginoon, na mayroon pong puso na maglingkod, Panginoon, para sa ikaluluwalhagi na iyong banal na pangalan. Salamat din po kung ano man ang hinahanda ng mga Marta, ng mga naghahanda ng pagkain, na galing sa kanilang puso, mga nag-contribute, Panginoon, hindi lamang pinansyal, kundi sa lakas, sa talino, sa skills na mayroon sila, Panginoon, na ibinigay nila sa iyo. Salamat po, Panginoon Jesus. We glorify your name in this place. We glorify your name. Hallelujah, ikaw po ang maparangalan. Ikaw po ang may taas. Ikaw po ang maluwalhati. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming po natin ang aming pong church secretary, si Michael. At saka bago po ulit natin si Pastor Alvin. This is part of any celebration, this is part of any celebration traditions. Pastor Alvin, maraming salamat po. Si Pastor Alvin po, gaya po nasabi niya kanina, malago pa po kanyang buhok, kilala ko na po siya, nagkakilala na po kami. So kami dito sa church, dito sa Angola, kami din, practical kami dito. Hindi kami, mas mahalaga sa amin yung presensya mo, mas mahalaga sa amin yung mga sinabi mo. At mas mahalaga sa amin kung hindi ko matatandaan mo na kami taga-Angola. Hindi kami palagi kayo ng manumang mga anong tawag po, certificate. Kasi yung certificate, tatabilan naman yun. Pero kami dito, maraming salamat sa Panginoon. Gusto namin ikaw bigyan ng pag-uwan. Salamat kay Richel, kay Hart, salamat kay Izzy. Salamat kay Vito ngayon. Salamat sa inyo. Salamat sa inyo pagkukunan at pagsama kay sana wala nang mga anak at wala nang ipapanganak. Church na lang. So maraming salamat po. God bless you.
God bless you.